Kilala si Nanay Virginia bilang albularyo. Takbuhan ng mga may karamdaman at nangangailangan ng tulong sa kanilang lugar. Ngunit sa loob mismo ng tahanang nagsilbing kanlungan ng marami, doon din tuluyang nagtapos ang kanyang buhay. Sino ang may kagagawan sa malagim na pagpaslang sa isang 70 anyos na ginang? At ano ang motibo sa krimeng yumanig sa Barangay Alfonso 13 sa bayan ng Quezon, Palawan? Biyernes, July 31, taong kasalukuyan. Dakong alas 7 ng gabi, payapa ang paligid nang biglang yanigin ng sunod-sunod na putok ng baril ang tahimik na barangay ng Alfonso 13. Ayon sa paunang investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, nagkunwaring customer na bibili sa tindahan ng isa sa mga sospek. Nang lumabas ang 70 anyos na si Virginia Miranda upang asikasuhin ito, agad siyang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang salarin matapos siyang bumagsak. Sinubukan pa itong hilain ng kanyang apo papasok ng bahay, ngunit muli itong pinaulanan ng putok ng baril ng sospek. Nabigla po tayo sa pangyayari dahil matanda na bakit ginganon pa. Ngayon po nagkipasangguni po ako sa pamilya. Isa sa mga apo ang nakausap ko na yung lula naman po nila is wala naman pong kalaban or what. Kaya nga tinanong ko rin po siya nga baka po sa lupa or what. Wala naman po sila dahilan at wala na rin naman daw po silang kalaban parte sa lupa dahil lahat naman po is okay. Tapos ang ginaanan lang nila dahil albularyo ang nanay nila, ang lula nila, yung minsan anan pagani ng mga residente diyan, ang pagpagamot diyan sa matanda is pila-pila. So according sa sa apo, baka inggit or what hindi nila naintindihan. Habang nangyayari ang insidente, nagulat na lamang ang anak ng biktima nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Mula sa kanyang tahanan sa harap mismo ng bahay ng ina, agad siyang lumabas upang tingnan ang nangyayari. Walang kamalay-malay na isang masakit na eksena na pala ang bubungad sa kanya. Nakahandusay na ang kanyang inang si Virginia. Sa mismong crime scene, ikwinento ni Jerry ang kanyang nasaksihang krimen, kung saan at paanong walang awang inutang ng gunman ang buhay ng kanyang ina. Dito po siya nag-umpisa. Nagtao po siya na magbili po siya. Sabi niya, Dito? Opo. Sabi niya, "Nay, tao po, pabili po ako." Yung mama ko, naglabas po. Pababa? Opo. Okay. Pagbaba po dyan sa unang baitang, binanata na po siya. Ah. Kaya ang tama po niya dito sa gilid. Kasi humawak po siya eh. Pasuot siya ng tsinilas. Dito po umpisa eh. Dito siya. Okay. Dito na pababa na Opo. pa lang. Okay, tapos? Tapos yung unang putok, yun na po yung binanatan siya, sunod-sunod na po. Yung pinakalas, yun na po yung dito sa paa niya. Sa paa. Opo. Nung unang putok, nakatakbo pa si nanay mo doon? Wala na po. Bumagsak siya sa loob. Sa loob siya, Opo. bumagsak. Tapos hinila siya ng apo niya doon. Apo. Okay. Hinila siya. Nakluluhan siya ng apo niya. Hinila siya sa loob. Yun na, medyo umakyat pa po yung gunman doon. Opo. Pinuntahan ng gunman ito? Opo, dito. Sinundan niya. Ito, akyat siya. Kaya ito yung tama. Dito bumagsak yung mama ko eh. Dito bumagsak. Kaya ito nakita ko, nakaganyan na po siya. Dito siya binanatan. Sa paa. Tapos sinila po siya ng apo niya dito. Apo. Opo. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, sinabi nitong tinangkapay ang tagainang driver ng motorsiklong sinasakyan ng mga salarin upang pigilan ang pagtakas ng mga ito. Ngunit mabilis na humarurot palayo ang mga sospek. Pagsugod ko dito, kita ko na kagad may gunman dito, nakatayo dito. Tapos, siyempre ako, langanin ako kagad, nasugurin ko siya. Siyempre, tiningnan ko yung mga lookout. Dito, naglingon po ako dito, wala. Di siyempre, sumugod na sana ako dito, kitagain ko na siya ba. Nakita ko man itong ditong driver, dyan bandaw. Dito, sa may gabi na yan.
Oh, dyan, banda. Nakamotor? Opo. Pero naka-steady po siya eh. Nakaganon lang po siya oh. Ganitong motor. Beat? Opo, ganito. Nakaganyan lang po siya oh. Ganyan. Siyempre ako, hindi ko po in-expect na totoo, magulang ko, binanata niya. Pero siyempre baril eh. Ginawaan ko talaga sila ng paraan na makaganti talaga ako. Kasi yung palapa ng nyug na yan, nakalalay, yan siya, nakababa. Opo. Diyan ako nakatayo. Kay binilang ko kung ilang hakbang na maabot ko na yung tao, mataga ko na itong driver. Kasi ang ano ko po, mataga ko lang itong driver. Kahit isang bisis lang, hindi ko na po uulitan. Kasi ito na po, makisapalaran na lang po ako dito. O, kasi ang galit ko talaga, nakita ko yung magulang ko, gumapang na eh. Gumapang na paloob. Tapos siya, binanatan pa rin niya. Makyat po siya doon banda. Sinundan pa. Opo. Matapos ang mabilis na pangyayari, agad na isinugod ang biktima sa Quezon Medicare Hospital. Sakay ng ambulansya ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ngunit idineklara ito ng doktor na dead on arrival. Samantala, sa pagproseso sa crime scene, na-recover naman ng mga otoridad ang 7 basyo ng bala at 5 fired bullets o slag ng kalibre 45. Batay rin sa testimonya ng mga saksi at mismong kaanak ni Nanay Virginia, 2 lalaking kapwa nakasuot ng itim na jacket ang sangkot sa pamamaril na mabilis na tumakas. Ayon naman sa isa sa matalik na kaibigan ng biktima na si Nanay Edeta Temporada, mabait na tao ang kanyang kaibigan at mapagbigay sa abot ng makakaya, labis man ang sakit na nadarama nila sa biglaang pagkawala at walang awang pagpaslang dito. Nais na lamang nitong manatiling buhay sa kanyang alaala ang kaibigang minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Wala akong masabi sa kanya. Mabait siya, mapagbigay. Anong gusto mo, bigay niya. Wala sa problema para sa akin lang. Sakit. Na. Pero ang para lang siyang buhay sa akin. Hindi siya patay. Para makita ko rin dyan siyang buhay siya. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng Quezon Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Palawan Provincial Police Office ang motibo sa naturang pamamaslang. Kasabay nito ang isinasagawang follow-up investigation upang matukoy at maaresto ang mga responsableng suspect. Nananawagan din ang pulisya sa publiko na makipagtulungan at magbigay ng anumang impormasyong makatutulong sa pagkilala at pagtakip sa mga salarin. Sa kasalukuyan, naghahanap pa rin ng kasagutan ng pamilya ng biktima, hindi lamang kung sino ang pumatay sa kanilang mahal sa buhay, kundi maging ang dahilan kung bakit kinailangang humantong sa marahas na krimen ang insidenteng ito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatiling umaasa ang pamilya na makakamit nila ang hustisya at mapapanagot ang mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Ang sa akin lang po, kung yung nagpatay, ang gusto ko lang sana magsuko sila. Yun lang po sana. Na sana mabigyan ng justisya yung magulang ko ba. Kasi yung pagpatay nila, hindi naman sabi na karumal-lumal yung pagpatay nila sa magulang ko. Babae pa, matanda pa. Anong laban? Sa isang tahanang minsan naging kanlungan ng isang inang handang tumulong sa kapwa, katahimikan at dalamhati na ngayon ang nangingibabaw. Ngunit para sa kanyang mga naulila, hindi matatapos ang kabanatang ito hanggat hindi na bibigyan ng katarungan ang buhay na marahas na kinitil. Ako si K5 Ray Almudal para sa K5 Crime Stories.